Hello mga ka-Agri-Explorer! Welcome back to my channel, Ron's Farm Official. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please subscribe to my channel where you learn and you earn. So, dito na po tayo ngayon sa ating itikan. Dito na po tayo sa ating napakagandang itikan. So, kung makita nyo po, yun pa po sila. Oh. Yan, tingnan nyo po. Ano mo? Yan, napakaganda na po ng ating mga itik. Ano na po sila, spread out na po sila sa palayan, sa dating palayan. Yan na po. Napakalaki na po nila at sa ilang linggo lang po is mangingitlog na po sila. So, bakit ko po naisipang mag-itik? So, naisipan po naming mag-itik sapagkat kulang na kulang po dito yung supply ng itik, ng itlog ng itik o itlog ng bibe. At napakarami pong demand. Actually, wala po ditong halos nanggagaling dito sa aming probinsya, wala pong halos itlog. Lahat po halos ng itlog na dumarating po dito sa aming probinsya is galing po ng Luzon. Specifically po doon po sa mga Laguna, Nueva Ecija, dyan po nanggagaling halos. Yung mga po namin, itlog ng bibe na ginagawa po ritong balot, ginagawang itlog na maalat. So nakita po namin ni Mama yung potensyal ng itong agribusiness na ito. So sinubukan po namin at yun nga po, nagsimula po kami sa 200 heads ng babaeng itik. At ito na po sila ngayon. Tingnan nyo po, sigurado po kami na sa ilang linggo lang po is iitlog na po sila. At kapag umitlog po sila, yung produkto po nila is kami rin po ang magmamarket. Kasi po kami po is wholesaler din dati ng itlog na maalat. Kapag sila po yung umitlog, gagawin po namin itlog na maalat at sigurado po kaagad nakukulangin pa po ito. So sa future plan po namin, doon po sa itong lugar po na to is lalagyan pa po namin ng kulungan at siguro makaano po kami dito. I-reach po namin yung target namin ng mga 1,000 heads ng itik dito po sa amin na tong lupa. Kasi po flowing po dito ang tubig at napakarami pong mga maliliit na isda dito ang dumadaan. Lalo na po kung umulan. Tapos marami pong kuol dito na pagkukunan. So isa po yun sa mga factors na kung bakit kami nagsimulang mag-alaga ng itik. Sa ngayon po, yung goal po talaga namin, maka-reach po kami ng 1,000 heads ng bibi po. Pero start pa lang po iyon ng aming plano kasi po plano rin po naming magpapisa ng sisiyo, mag-produce ng seho para po makatulong rin po sa mga nagbabalak na mag-alaga ng itik o bibe. Tapos po, dito po sa amin talaga, plano rin po namin sa bandang huli na dadamihan pa po talaga yung mga alaga namin sapagkat kulang po talaga dito yung supply ng itlog ng itik. At sigurado po talaga kami na napakadali lang pong i-market namin yung magiging produkto po namin sa mga itik kung sakali po o sa future po na dumami na po talaga sila. So, subaybayan po ninyo yung itong journey po namin na pag-iitikan. At sigurado po ako na may matututunan kayo at may mapupulot po kayong aral dito sa aming pag-iitik. At sa mga nag-aalaga na po dyan ng itik, kung pwede pong may mga karagdagan kayong kaalaman na pwede nyo po sa aming ma-share, is open po kami sa suggestion po at nagpapaturo po talaga kami. Open po kaming mga tao. Hindi po kami, hindi po ako expert dito sa pag-aalaga ng itik at napakalaking tulong po kung tutulungan nyo po kami. So sabay-sabay po tayong matuto dito sa pag-iitik na to. Hindi lang po to journey namin, journey po natin ito at hopefully kayo rin po sa inyong mga lugar makastart rin po kayo ng itikan kahit po sa maliit lang muna na mga alaga, sa maliit po munang bilang ng mga alaga. Sa di po nakapanood ng vlogs po namin ni Mama, ni Sol's Gandang Buhay, is ito po yung humble beginnings namin.
220 heads po ito. 200 na babae at 20 na lalaki. So yung nagastos na po namin nito, simula seho po sila hanggang sa 2 months and 1 week na po sila ngayon is nagre-range na po ng kulang-kulang 200 pesos. So yan na po sila ngayon, tingnan nyo po, napakalaki na po nila at napakaganda. Expected po namin mga 1 month and 3 weeks pa po ito bago mangitlog. Yung mga sisiw po na to. At i-update po namin kayo kung ilan po talaga yung aabutin kung seho po yung ating aalagaan. Kung ilan po yung kapital each o per piece ng seho hanggang mangitlog po yung ating mga alagang itik. Sa ibang lugar po kasi RTL na po talaga yung binibili nila o ready to lay na po ng mga sisiw ay yung mga bibe o itik. Pero in our case po dito sa Aklan, wala po ditong mapagkukunan ng legit na source ng RTL. Sa ano po, medyo di po magandang pakinggan pero wala pa po talaga ditong yung makakasigurado ka pong bata po lahat yung ibibigay nila na RTL. Kaya po yung napagpasyahan po namin is mag-alaga po talaga ng seho. Kami po mismo yung mag-aalaga hanggang sa mangitlog sila. Magsiserve rin po yan kasi na study po namin para po kami mismong nag-aalaga ng itik is marunong po kami magpalaki ng mga seho. Kung amin pong susubaybayan, kung makakatipid ka nga po ba talaga, kung seho po yung aalagaan mo o makakatipid ka po kung RTL po agad ang aalagaan mo. So yan po yung aming study pa lamang sa amin na tong 220 heads na mga itik. At isa rin po sa rason kaya seho po yung aming inalagaan is para rin po matuto kaming mag-alaga ng seho for breeding po. Kasi may plano po kami na mag-aalaga po kami ng mga breeders po o mga magagandang lahing babaeng itik at magaganda rin pong lahing lalaking itik. So para rin po iyan, makaproduce po kami ng mga gagandang seho at makatulong po kami dito sa mga farmers na sila rin po makakaalaga rin po ng mga itik sa bandang huli. So research purpose din po namin ito as well as siyempre nais din po namin magkaroon kami ng profit dito sa amin na tong venture. Na-vlogs na po ito ni Mama pero sasabihin ko pa rin po, ito po yung ginawa naming light materials na kulungan po ng mga itik. Kasama na po yung mga feeders, kasama po yung electrical, trapal na to, yero. Lahat po ng ito is umabot lang po itong lahat ng 30K. 30,000 po ito lahat. Hindi pa po kasama yung seho. Kulungan pa po. Nagpapatunay po yan na hindi po kailangan ng sobra-sobrang puhunan para po makasimula po tayo ng pag-aalaga ng itik. So, kahit ganito lang po muna, napakatibay po nito at matagal po itong mapapakinabangan. Kung nag-aaral ka pa lang po o nag-study ka pa lang po sa pag-iitik, mainam po talaga na light materials po muna, hindi po muna permanent talaga. Kasi po, marami ka pa pong matututunan along the way sa pag-aalaga mo po. Marami ka pa pong ma-improve sa mga kulungan ito. At kapag dumating na po yung araw na masabi mo sa sarili mong kaya ko na talagang maramihan yung alagaan ko o mag-expand is gagawa ka na ng permanent building. Alam mo na equip ka na ng mga knowledge, mga technical knowledge, lahat ng knowledge, may improve mo na ang iyong kulungan. Kumbaga kompleto na at perpekto na ang iyong magagawang kulungan para sa iyong mga itik. Pero po sa ngayon, ito lang po muna ang aming ginawa sapagkat po nag-aaral pa lang po talaga ako sa pag-aalaga ng itik kasi po hindi po ako expert sa pag-aalaga ng itik at bago pa lang po talaga kami sa pag-aalaga ng itik. Yan po yung kagandahan kung sa lugar nyo po is marami pong ganito. Napakarami po dito sa aming bamboo o dito sa amin butong tawagin. Napakarami po dito sa amin tapos napaka-accessible at medyo mura po siya kumpara mo po sa mga lumber at bakal o semento. So naging tulay po itong availability ng mga
local resources para mapadali po yung aming pag-construct at aming pagsisimula ng itikan. Madali lang po itong natapos. Itong building po na ito, yung isang building yata, kung hindi ako nagkakamali, wala pong isang week, natapos na. Then yung isang building, wala rin isang week, natapos din nila. So, all in all, siguro itong dalawang building na to, umabot lang to ng mga 12 days, something like that, tapos na po nila. Itong building na to. So, yan na po yung mga itik at plano po namin na kapag umitlog na po sila at medyo masanay na po kami sa pag-aalaga is doon po kami mag-expand ng kulungan para po ma-accommodate yung 1,000 heads po na plano namin. Siguro mga siguro mga isang taon bago pa kami masabi ko siguro sa sarili ko na okay na ako, kumbaga sanay na ako. Pareho rin po kasi ito sa pagsisimula ko sa pugo. Nagsimula lang po ako sa maliitan, sa medyo 500 heads lang po. Tapos hanggang sa lumaki ng lumaki. Ganon din po ang gagawin ko dito. Wala po itong madalian. Hindi po ito minamadali. Sapagkat buhay po ang ating mga inalagaan. Kailangan po natin silang mabigyan ng optimum na environment para rin po mabigyan din nila tayo ng napakagandang mga itlog. So yun lang po. Subaybayan nyo po talaga kami sa amin na tong journey kasi napakarami pa po kaming gagawin at napakarami pa po kaming pagsisimula pa lang po ito. Simula pa lang po ito sa napakahaba ko pang journey sa pagiging magsasaka, sa pagiging sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop. Sana po sa vlog ko na to is may matutunan po talaga kayo at ma-inspire po kayo sa aking vlogs kasi po ako bata pa po ako at napakarami pa po akong nais na gawin at napakarami pa pong butas ang gusto kong pasukan ng mga kumbaga mga ventures ba na pag-agriculture. So samahan niyo po ako. Isa po sa mga plano ko pa kung siguro kung hindi na po ako masyadong busy at ma-set na po natin itong itikan at tapos okay na po yung pangitlog ng mga pugo, siguro magpapagawa po talaga kami doon ng babuyan sa kabilang lupa po namin, doon po sa kabila. So subaybayan po talaga ninyo yan. Sa ulit, sana po ma-inspire po kayo. Ito na po ating mga itlog, mga ka-Agri Explorer.